Tila kailangan kong sumipsip ng mga kristal para tumaas ang antas. Agad na inilabas ni Chinluo ang dalawang kristal na kanyang nakuha at mahigpit itong hinawakan, nagsisimulang sipsipin ang kanilang enerhiya. Sa mundong ito ng apokalipsis, ang mga may kakayahan ay nireranggo mula antas 1 hanggang 10. Higit sa antas 10 ay antas hari. Sa kanyang nakaraang buhay, parehong ang hari ng kulog at prinsesa ng espiritong apoy ay nasa antas hari. Siya mismo ay nasa antas hari din, ngunit matapos niyang sipsipin ang kristal ng hari ng kulog sa nakaraang buhay na iyon, umakyat siya mula antas hari patungo sa isa pang hindi kilalang antas. Hindi niya sigurado kung ano ang antas na iyon dahil kalaunan ay hindi niya matiis ang kalungkutan at piniling wakasan ang kanyang buhay. 5 minuto ang lumipas, lubusang nasipsip ni Chinluo ang kapangyarihan ng dalawang kristal. Nararamdaman ang laki ng kristal sa kanyang isipan, tinansya niya na aakyat siya sa antas 2 may kakayahan matapos sumipsip ng halos 20 pang kristal. Matapos sumipsip ng mga kristal, nagunat ng katawan si Chinluo at nagsimulang turuan ang hari ng kulog kung paano kontrolin ang kanyang bagong kakayahan. Gaya ng inaasahan, matapos makinig kay Chinluo, sinubukan ng hari ng kulog at nagbuga ng kidlat mula sa kanyang bibig, kinuryent at sinira ang kabilang pader. Tuwang-tuwa si Chinluo, tinapik ang ulo ng hari ng kulog, at pinuri ito, "Magaling na aso, mabilis kang matuto. Puntahan natin ang cold storage at kumuha ng mga supply." Papalabas na sila nang mapansin ni Chinluo ang isang high-end na supermarket na may sukat na mahigit 200 metro kwadrado at nagpas siyang huminto. "Tingnan mo ang laki ng supermarket na iyon, hari ng kulog. Siguradong puno ito ng mga supply. Kunin natin ang lahat at huwag tayong mag-iwan ng kahit ano para sa mga gumagalan na zombie sa loob." Tumahol ang hari ng kulog bilang pagsang-ayon. Nagsuot si Chinluo ng armor at kumuha ng 2 baseball bat, tiwalang nagtungo sa pasukan ng supermarket. Pinaalalahanan niya ang hari ng kulog, "Sumalakay ka kapag kaya mo at iwasan ang direktang labanan. Gamitin ang liksi para makaiwas sa kanila. Hindi talaga kita kailangan, pero magandang pagsasanay ito para sa iyo." Tumango ang hari ng kulog na parang tao. Habang papalapit sila, pinabagsak ni Chinluo ang 2 zombie gamit ang kanyang mga bat. Tumahol ang hari ng kulog at nagpakawala ng kidlat ngunit pamalya. Tila naguguluhan, tumawa si Chinluo, "Okay lang, iligaw mo sila para sa akin." Nauunawaan, iniligaw ng hari ng kulog ang mga zombie. Mas mabagal ang mga zombie kaysa sa mga normal na tao, lalo na sa hari ng kulog na napakabilis. Bagamat madali silang malalagpasan ng hari ng kulog, sinadya niyang kunin ang kanilang atensyon para tulungan si Chinluo na makapasok sa supermarket nang walang abala. Pagpasok sa loob, namangha si Chinluo sa mga high-end na gamit sa tindahan. Gaya ng inaasahan mula sa isang supermarket na katabi ng villa, napaka-premium ng lahat. "Hindi ako magpipigil kung gayon." Pagkatapos ay tinawag niya ang kapangyarihan ng espasyo at sa isang iglap ay inilagay ang lahat ng gamit bago umalis. Kinuha niya ang mga kristal mula sa utak ng mga bumagsak na zombie sa labas. Nagunat siya at nag-isip, ang galing magkaroon ng kakayahan sa espasyo, mamili ng hindi gumagastos ng kahit ano. Ang hari ng kulog naman ay nahihirapan. Ang isa sa 2 zombie na iniligaw niya ay patay na, ngunit ang isa pa ay humahabol pa rin sa kanya. Nagtataka ang hari ng kulog kung bakit hindi niya kayang harapin ang mga zombie ng kasing dali ng kanyang amo. Pumasok si Chinluo at pinabagsak ang natitirang zombie gamit ang kanyang kinuryenteng bat, pagkatapos ay inaliw ang hari ng kulog sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang ulo. "Huwag kang malungkot, magaling ka. Sa paglipas ng panahon, ikaw ang magiging pinakamalakas na aso." Kumislap ang mga mata ng hari ng kulog sa kasiyahan. Pag-alis sa lugar ng villa, pinili ni Chinluo ang mas madalang na ruta patungo sa cold storage. Habang naghihintay sila sa isang pulang ilaw, isang mabilis na dilaw na kotse ang huminto sa kanilang tabi. Sumilip ang isang binata mula sa bintana, nag-aalalang nagtanong, "Alam mo ba kung ano ang nangyayari?" "Hindi ko matawagan ang pulis.
Kalmadong sumagot si Chinluo, malinaw naman, nagsimula na ang apokalipsis. Natakot ang binata at nabasa ng pawis, desperadong nagtanong, pwede ba tayong magsama? Mas mabuting may kasama. Malamig na tumanggi si Chinluo at mabilis na umalis, iniwan ang binata. Bagamat plano ni Chinluo na bumuo ng grupo, mapili siya. Hindi niya basta-basta kukuha ng kahit sino. Tanging ang mga elit lamang. Sa yugtong ito, may silbi ang mga ordinaryong nakaligtas kung susunod sila, ngunit ilang taon lang ang lumipas, magsisilbi lamang sila bilang canyon fodder. Kahit na marami akong resources ngayon, hindi sila walang hanggan. Kailangan kong maging maingat. Pagkatapos ng lahat, sa apokalipsis, hindi mahuhulaan ang intensyon ng mga tao. Pagliko ni Chinluo sa isang makitid na daan at nakapagmaneho ng ilang dosenang metro, sumimangot siya. Hinaranggan ng isang runaway truck ang daan sa unahan. Mayroon ding mahigit 20 zombie sa malapit, at ito lamang ang daan patungo sa cold storage. Ang paglihis ay masyadong magtatagal. Mukhang kailangan kong harapin sila. Paglabas niya ng kotse, sumugod sa kanya ang 2 pinakamalapit na zombie. Nakangiting kampante si Chinluo, hinugot ang 2 electric baton. Sa tunog ng kuryente, bumagsak ang 2 zombie, ngunit agad siyang napaligiran ng mga zombie. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado, hinaharap ang mga zombie na umaatake sa kanya at alam na ang electric baton ay makakakuryente lamang ng 2 ng sabay. Matapos harapin ang 2 zombie na sumugod sa kanya, nagawang kagatin ng isang zombie ang kanyang armor. Gayunpaman, pinrotektahan siya ng armor at hindi nakasakit. Winasiwas ni Chinluo ang electric baton, pinatalsik ang zombie. Ang armor na ito ay gawa sa alloy, walang paraan na masisira ito ng mga mababang antas na zombie. Ngumisi si Chinluo, walang mag-aayos ng ngipin niyo sa apokalipsis. Mag-ingat kayo at baka mawala lahat ng ngipin niyo at damay-la na lang kayo. Sinasabi ito, sumugod siya sa grupo gamit ang kanyang electric baton, ngunit pagpasok niya, natuklasan niyang naubusan ng kuryente ang baton. Medyo napahiya siya sa kritikal na sandali, kumuha si Chinluo ng isa pang baton mula sa kanyang espasyo, madaling pinatay ang lahat ng zombie. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga kristal mula sa loob ng mga ito, sinenyasan ang hari ng kulog na lumapit. Nagtataka ang hari ng kulog, hindi ba sila pupunta sa cold storage? Saan sila pupunta ngayon? Di nagtagal, natagpuan ni Chinluo ang heavy truck na ipinarode niya dito kanina. Tuwang-tuwa niyang sinabi sa hari ng kulog, ang truck na ito ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa armor at electric baton. Itinago ko ito dito para sa araw na ito. Sumakay ka, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na magpapahanga sa iyo. Ang pagmamaneho ng truck ay ibang-iba sa pagmamaneho ng kotse. Ang nakapirming manibela at malaking katawan ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Medyo hindi sanay si Chinluo, minaneho ang truck patungo sa cold storage. Nakasara ang mga elektronikong pinto sa labas ng cold storage, hindi niya ito pinansin. Inapakan niya ang accelerator, sinira ang pinto. Talagang nasiyahan si Chinluo sa pakiramdam ng pagkawasak, habang ang hari ng kulog sa upuan ng pasahero ay nagulat na may malalaking mata. Ang dagandong ng truck kasama ang ingay ng pagkasira ng pinto ay agad na nakaakit ng malaking bilang ng mga zombie. Sumugod sila patungo kay Chinluo. Ngumiti si Chinluo at pinabilis ang takbo, dinurog ang daan-daang zombie na magiging mabagal at nakakaubos ng lakas gamit ang electric baton. Sa sandaling ito, sa rooftop ng cold storage, 3 nakaligtas ang maingat na nagmamasid kay Chinluo. Lahat sila ay mga empleyado ng cold storage, 2 lalaki at 1 babae. Tuwang-tuwa si Shunming, tanungin natin siya kung pwede niya tayong isama. Ngumisi si Gutao, bakit siya makikipagsapalaran para sa mga estranghero? Sa tingin ko, walang awa ang driver na ito. Kung hindi niya gagawin ang ginawa niya. Siguro alam niya ang tungkol sa mga supply sa ating cold storage, kukunin niya ang gusto niya at aalis, at hindi niya kayo papansinin. Mas mabuting umasa sa sarili. Kunin na lang natin ang truck niya, mas maaasahan kapag nasa atin.
Sa puntong ito, napansin ni John Ming ang armor ni Qin Luo. Agad na tumingin si Gataw at Tong Yuanhang, at nagulat silang lahat. Kung makukuha natin ang kanyang kagamitan, ligtas tayo. Ano sa tingin nyo? Oo, nakawan natin siya. Sinusubukan ng batang ito na nakawan ng supply ang cold storage, hindi natin ito matatanggap. Nag-atubili si Jiangming sandali, ngunit sumang-ayon din. Ngumiti si Gutaw at sinabi, John Mang, gamitin mo ang iyong alindog para iliga siya. Tung Yuanhang, ikaw at ako ang babagsak sa kanya. Sa sandaling ito, kinukuha ni Chen Luo ang mga kristal mula sa mga zombie. Biglang lumitaw si Zhang Ming sa harap niya. Hello, salamat sa pagliligtas sa amin. Sinulyapan siya ni Xin Luo, iniisip, hihilingin ba nila sa akin na isama sila? Kapag tumanggi ako, gagamit sila ng puwersa. Nang hindi nagmamadali, nagtanong si Xin Luo, kayo lang ba ang nandito? Oo, kaming tatlo lang ang nakaligtas. Biglang naging maingat si Qin Luo habang sina Gutaw at Tung Yuanhang ay nagsimulang lumapit sa kanya mula sa magkabilang panig. Tama nga, sa susunod na segundo, kumilos sina Gutaw at Tung Yuanhang, bawat isa ay pumipigil sa magkabilang balikat ni Qin Luo. Ngumisi si Chen Luo sa loob, hindi pa ako kumikilos, pero kayo na ang nag-uumpisa. Nagpasalamat lang kayo sa akin sa pagliligtas sa inyo, at ngayon ay tatraidorin niyo ako agad. Habang nakapatong ang mga kamay sa balikat ni Qin Luo, hindi napigilan ni Gutaw ang pagiging nagtagumpay. Bro, huwag kang lumaban, huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Tunay nga, ang kabaitan ang pinakamababang halaga at pinakamasamang bagay sa apokalipsis. Nakikita ang eksenang ito, agad na lumitaw ang isang mabangis na ekspresyon sa mukha ng aso. Nagulat sina Gutao at ang iba pa, may aso pala. Madilim na kaya hindi nila nakita ng malinaw. Sinamantala ni Qin Luo ang sandali na nag-ambala sila ng hari ng kulog, hinugot ang dalawang electric baton mula sa kanyang espasyo at kinuryent ang dalawang individual. Hindi na ako nag-aalala na mabunyag ang aking kakayahan sa espasyo, dahil ang mga patay ay hindi nagsasalita. Panuntunan numero 1 ng kaligtasan sa apokalipsis, unang sumalakay. Matapos harapin ni Qin Luo ang dalawang nakaligtas na may masamang intensyon, lubos na nagulat si Sean Meng sa nangyari at sumigaw sa takot nang makita niyang lumalapit si Qin Luo na may baton. Huwag mo akong patayin, tulungan mo ako. Sa pagmamadali sa buhay at kamatayan, tumakbo siya ng napakabilis, at nahirapan si Qin Luo na may armor na habulin siya. Ang bilis mong tumakbo, hari ng kulog, ikaw na ang bahala. Nang matanggap ang utos, sumugod ang hari ng kulog at tinamaan si Sean Meng mula sa likuran, pinatumba siya ng nakasubsob. Pagkatapos ay tinapos siya ni Xin Luo. Tinitingnan ng tatlong katawan, bigla siyang tumawa, kaya pala mas mabuting mauna ang kilos. Matapos harapin ang mga hostile na nakaligtas, si Xin Luo kasama ang hari ng kulog ay nagsimulang salakayin ang lugar ng mabilis. Bawat piraso ng karne, seafood, o pampalasa, anumang nakakain, ay inilagay sa kanyang espasyo. 2 oras ang lumipas, sa wakas ay inilagay ni Qin Luo ang lahat ng supply sa kanyang espesyal na espasyo. Ang hall na ito ay naglalaman ng halos 60,000 tonelada ng supply. Medyo kontento si Qin Luo, umuwi na may dalang mga kalakal. Umuwi na tayo at magpahinga para sa araw na ito. Itutuloy ko ang pagsalakay sa Grand Eri mamaya. Iniisip ko kung kamusta na si Sudejo. Hamyuni si Qin Luo habang papunta sa kanyang lugar. Biglang may isang lalaki na sumugod sa harap, kumakaway para pahintuan ang sasakyan. Sir, tulungan niyo po ako, pasakayin niyo ako. Tiningnan siya ni Qin Luo nang walang ekspresyon. May tinatago ang lalaki sa ilalim ng kanyang damit, malamang ay isa pang tao na may masamang intensyon. Ang panuntunan ko sa kaligtasan ay hindi hayaan ang anumang banta na lumitaw, gaano man kaliit. Hindi ko ito papayagan. Walang paraan na hihinto ako, kung susubukan mong harangan ang daan ko, hindi ako mag-aatubiling sagasaan ka. Nakita ang truck na walang senyales na babagal, mabilis na tumabi ang lalaki. Habang papalayo ang truck matapos siyang lampasan, sumigaw ang lalaki sa truck, gusto mo akong patayin.
Hintayin mo, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, pagbabayaran mo ito.